Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanas. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent sa loob ng linggong ito. Para sa unang balita, mahigit sa 1 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa 2 individual sa naging operasyon ng PNP Drug Enforcement Group. Patrolman Justin Mamolo sa report. Arestado ang 2 drug suspect matapos mahuli sa ikinasang bypass operations sa Barangay Tatalon, Quezon City, pasado alauna ng madaling araw nitong November 12, 2023. Ang operasyong ito ay pinangunahan ng Special Operations Unit NCR PDEG sa pamumuno ni Police Colonel Joseph Ian Heslo Franco, SOU Commander sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Regional Office NCR, Regional Drug Enforcement Unit NCR, QCPD District Drug Enforcement Unit at ang QCPD Police Station 11. Nakumpiska sa nasabing operasyon ng humigit kumulang 200 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga sa 1,360,000 pesos, bypass money at isang cellphone. Kinilala ni Police Colonel Junicio B. Bartolome Jr., Acting Director PDEG, ang narestang suspect na si alias Leo, 51 years old, at si alias Rico, 53 years old, parehong residente ng nasabing lugar. Ang nasabing mga drug suspect ay nabasahan ng kanilang mga karapatan sa wikang kanilang naintindihan at ito ay pansamantala nakakulong sa detention facility ng PDEG SOU NCR habang hinahanda ang kasong maaring ipataw laban sa kaniya. Samantalang dinala naman sa forensic group, Camp Crame ang mga nakumpiskang illegal na droga para isailalim sa forensic laboratory examination. Ang nasabing operasyon ay nakuhanan at na-record sa pamamagitan ng body-worn camera. Para sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numero na nasa screen. Para sa serbisyong nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa iligal na droga mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang iyong Police News Network correspondent, Patrolman Justin Mamolo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Mamolo. Isang estudyanteng babae ang kalaboso matapos basahan ng warrant of arrest ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 4B dahil sa kaso nitong Republic Act 9995 o ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Narito ang pagtutok ni Patrolwoman Mary Grace Artezuela. Sa pinagsanib puwersa ng Regional Anti-Cybercrime Unit 11,
Tagum City Police Station at Barobo Municipal Police Station sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Ricardo A. Punzalan. Matagumpay na naaresto ang top 10 most wanted person sa Surigao del Sur nitong ika-13 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Chan, 33 anyos at residente ng Tagum City, Davao del Norte. Ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na may criminal case number 29161 at 29162 na inisyu ni Honorable Judge Jimmy Bostillo Boco, Acting Presiding Judge, Branch 2 Regional Trial Court, 11 Judicial Region, Tagum City, Davao del Norte, na may inirekomendang piyansa na nagkakalagang 142,000 piso dahil sa paglabag nito sa RA 9995 Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 at RA 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang operasyon ay naitala sa pamamagitan ng paggamit ng alternative recording device alinsunod sa rules on the use of body-worn camera and execution of warrants. Ang nasabing suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Barobo Municipal Police Station para sa tamang disposisyon ng kaso. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Kulungan ang bagsak ng 2 lalaking matapos mahuli sa manhunt operation ng PNP Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit dahil sa panghahalay sa isang 19 na taong gulang na babae. Nakatutok sa balitang yan si Patrolman King Lance Alord Menor. Sa isinagawang manhunt operation ng Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit or MOC Satellite Office kasama ang Ormoc City Police Station 1, sunod-sunod na inaresto ng mga operatiba ang mga sospek na sangkot sa panggagahasa sa isang 19 anyos na biktima. Hunyo 29 taong kasalukuyan nang mangyari di umano ang naturang krimen nang walang awang dinala ang biktima sa bakanting kubo malapit sa parking lot ng OSPA Hospital at walang sawang pinagpasapasahan at pinagtulungang gasain ng mga sospek. Unang naaresto ang isang 16 anyos na lalaki na kinilalang si alias Pinal, single, isang estudyante at residente ng Barangay Luna, Ormoc City. Bandang alas 11:55 ng umaga noong ika-7 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Makalipas lang ang ilang oras, bandang alas 3 ng hapon, sa naturang araw, sunod namang naaresto si Richard Damayo Omega alias RDO, 18 anyos, estudyante at residente din sa naturang lugar. Ang naturang mga sospek ay may nakabinbin na warrant of arrest at humarap ngayon sa kasong rape na inisyu ni Judge Mario Olmida Cunit ng RTC 8 Branch 12 Ormoc City, Leyte noong 30 na Oktubre taong kasalukuyan na walang inirerekomendang piyansa. Pansamantalang nakakulong sa Ormoc City Police Station 1 ang 2 sospek para sa dokumentasyon at nakatakdang i-turnover sa Court of Origin ng Ormoc City, Leyte. Mula dito sa Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit, Cam Sergio Osmeña Sr., Cebu City. Ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman King Lance Alord R. Menor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Menor. Mahigit sa 20 milyong pisong halaga naman ng shabu ang nakumpiska ng PNP mula sa 3 high-value individual na nasa kote sa Iloilo City. Nakatutok sa balitang yan si Patrolman Brent Marks Ngayaan. Isa na namang malaking tagumpay ang nakamit ng Police Regional Office 6 kontra illegal na droga matapos magresulta sa pagkasamsam ng 3 kilo ng pinaniniwalaang shabu ang isinagawang anti-illegal drug operation sa Dolmac Subdivision, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Nitong ika-9 ng Nobyembre taong kasalukuyan, ang mga suspek ay kinilala bilang sina alias Shannon, 39, alias Kerry, 35, at si alias Ann, 34, na itinuturing ng mga high-value individual drug personalities at kapwa mga residente sa distrito ng Haro. Naaresto ang mga drug suspects ng operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 kasama ang City Drug Enforcement Unit ng Iloilo City Police Office at Iloilo City Police Station 3 Station Drug Enforcement Team.
Ayon kay Police Captain Glenn Soliman, hepe ng RPDO 6, nakuha sa mga suspek ang 18 plastic sachet ng pinaghinalaang shabu, kalakip ang buy-bust item, 8 knot-tied plastic sachet at 2 transparent plastic bag na parehong naglalaman ng suspected shabu at ito ay may kabuang timbang na 3,000 grams. Bukod sa droga, na-recover din ang ginamit na buy-bust money, proceeds money at ilang non-drug items. Ang mga naaresto ay nasa kustodya na ng Haro Police Station at sila ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, pinuri at binati ni Police Brigadier General Sidney N. Villaflor, Pro 6 Top Cap ang lahat ng operating units sa likod ng matagumpay na high-impact accomplishment. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Brent Marks Ngayaan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Ngayaan. Kasong murder at theft ang inihain laban sa 3 sospek na nasangkot sa pagpatay sa radio broadcaster na si DJ Johnny Walker. Ang detalye ng balita mula kay Patrolman Edwin Baris. Nitong Miyerkules ay sinumite ng PNP ang kasong murder at theft sa Misamis Occidental Prosecutor's Office laban sa isang hindi pinangalanang sospek at 2 kasama nito na sangkot sa pamamaril kay Humalon na kilala din bilang Johnny Walker. Ayon kay Police Colonel Jean Pajardo, ang chief ng PNP Public Information Office, isa sa tinitignang anggulo ng PNP ay land dispute. Matatanda ang si Humalon ay binaril ng gunman sa loob ng kanyang bahay na nagsisilbing broadcast studio noong November 5 ng umaga. Habang nakabantay sa gate ang pangalawang sospek at nakaabang naman sa labas ng bahay ang pangatlong sospek. Kasama po yan, ma'am, sa iniimbestigahan po dahil I understand po yung mismong kinatitirikan po ng bahay po ng ating biktima na nandun din po yung kanyang, doon din niya sinasagawa yung kanyang program sa sarili po niyang station, ay nagkaroon po ng litigation yan at nagkaroon po ng kaso yan. Isa po yan sa tinitingnan natin, although we are not discounting other angles po regarding dito po sa kaso na ito. Kamakailan din ay naglabas na ng computerized special composite ng isa sa mga suspect sa pagpaslang kay Juan Humalon. Sa inilabas na computerized special composite ng PNP, ito ay may taas na 5'5" to 5'6", tinatayang nasa 40 anyos, na may medium build ang pangangatawan, nasa 70 kilos at mayroong fair complexion. Nakasuot din ito ng pulang sombrero, green t-shirt at black short pants. Mula dito sa Camp Vicente, G. Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Naging matagumpay naman ang pagdismantle ng mga tauhan ng Digos PNP sa isang drug den sa Digos City, Davao del Sur. Muling magbabalik para sa balitang yan si Patrolman Alfred Vergara. Sinalakay ng tauhan ng Digos PNP ang isang drug den sa Purok Chico, Luna Gomez Street, Barangay Zone 3, Digos City na nagresulta ng pagkakadakip sa 5 sospek nito lamang Huwebes ng gabi, Nobyembre, taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Florante Retes, officer in charge ng Digos City Police Station, ang mga sospek na kabilang sa listahan ng mga high-value individual sa Rehiyong 11 na sina alias Palaman, Regional Target Number 4 at Drug Maintainer, alias Bon, Regional Target Number 5, alias Janjan, Regional Target Number 7 at sina alias Kel at Win. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Retes, isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng bypass operation ng pinagsamang tauhan ng Digos City Police Station at 11 Operate Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 11, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency 11. Nakuha naman mula sa mga sospek ang ilang pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang na 9.31 grams na may street market value na 63,308 pesos. Ang mga sospek ay nakasakustudiya na ng Digos PNP upang sampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at upang dumaan sa tamang disposisyon. Pinuri naman ni Police Brigadier General Alden Delbo, Pro 11 Regional Director, ang nasabing operasyon dahil sa matagumpay na pagkakadakip at pagkakabuwag ng nasabing drug den. Mula sa Davao City, ako po ang inyong PNN Correspondent,
Patrolman Alfred Vergara, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Vergara. Matagumpay na na-recover ng pamunuan ng PNP Highway Patrol Group o HPG ang isang nakaw na motorsiklo. Ito ay matapos madakip ang dalawang sospek sa Lipa City, Batangas, kung saan bunga ng kanilang naging follow-up operation. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolman Mark Roland Feliciano. Walang kawala ang dalawang lalaking suspect na sangkot sa kasong karnaping sa ikinasang entrapment operation ng mga tauhan ng Highway Patrol Group Batangas sa pangunguna ng kanilang provincial officer na si Police Major Jason Santo Domingo kasama ang Bawan Municipal Police Station sa Sabang, Lipa City, Batangas na nagresulta sa pagkakarecover ng motorsiklong Yamaha Mio nitong nakaraang araw. Nahuli ang mga suspect na sina alias Axel Soriano at Wilson Galbante sa mabilisang aksyon ng Highway Patrol Group. Binasahan sila ng kanilang karapatan sa salitang kanilang nauunawaan. Ang pagkakahuli sa mga ito ay bunga ng tuloy-tuloy na operasyon ng Highway Patrol Group sa pagtugis sa mga kilalang most wanted person at pagsasawata sa mga carnappers sa nasabing rehiyon. Samantalang nasa kustodiya ng Bawan Municipal Police Station ang mga suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inaantay ang pagharap nito sa korte. Habang ang na-recover na motorsiklo naman ay magsisilbing ebidensya laban sa mga ito. Sa anumang katanungan, reklamo o impormasyon, ang himpilan ng Highway Patrol Group ay laging bukas upang kayo'y tulungan. Kami ang Guardian of the Highways, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG na mula sa serbisyong nagkakaisa. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Isang ginang na isa ring wanted person ang kalaboso sa kasong pagnanakaw sa Sampaloc, Manila. Ang detalye ng balita, ibahagi mo, Patrolwoman Arzan Joy Uwalo. Walang takas ang isang ginang na nakalista bilang top 8 most wanted person matapos itong maaresto sa operasyong isinagawa ng Intelligence Operatives and Tracker Team ng La Loma Police Station kasama ang 5th Mobile Force Company ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Bandang alas 10 ng umaga nito lamang ika-3 ng Nobyembre taong kasalukuyan nang madakip ang akusado sa kahabaan ng Josefina Street, Barangay 528, Sampaloc, Manila. Ito ay kinilala bilang si alias Angel, 21 anyos, isang massage therapist at kasalukuyang nakatira sa General T. De Leon, Valenzuela City. Siya ay nahaharap sa kasong theft o ang kasong pagnanakaw batay sa inilabas na warrant of arrest ng Metropolitan Trial Court, Branch 85, Caloocan City, na inisyo ni Honorable Russell Perez Portugal, presiding judge, under criminal case number 282795 with recommended bail of 10,000 pesos. Ang nasabing akusado ay pansamantalang nakapihit sa himpilan ng La Loma Police Station habang hinihintay ang kanyang paghaharap sa korte. Mula sa tanggapan ng RMFB NCRPO, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Arzan Joy Walog. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Walo. Masamang magbiro, lalo na kung patungkol sa bomba. Kaya naman, isang babae ang arestado dahil sa bomb joke sa isang mall sa Puerto Princesa. Nakatutok dyan si Patrolman George Michael Barriago. Arestado ang isang babae dahil sa bomb joke sa isang mall sa Puerto Princesa. Pasado alas 3 ng hapon noong Nobyembre 11 taong kasalukuyan sa Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Ayon sa PNP, nangyari ang insidente habang papasok sa loob ng mall ang suspect na kung saan kanyang sinabi sa security guard na mayroong bomba sa kanyang bag, bagay na ikinagulat ng gwardiya. Sa pag-inspeksyon ng bags ng suspect ay wala naman nakitang bomba, pero inaresto pa rin ito ng gwardiya at dinala sa himpilan ng pulisya. Kinilala lamang ang babae na inaresto sa pangalang Jane, 32 anyos, residente ng Purok Pagkakaisa, Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Kaugnay niyan, matapos itong maaresto, sinampahan na ito ng kasong paglabag sa PD 1727 o Anti-Bomb Scare Joke Law.
Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako yung PNN correspondent, Patrolman Bardiago. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Bardiago. 3 pulis na may warrant of arrest ang tuluyan ng naaresto ng mga tauhan ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP-IMEG. Ang detalye ng balita mula kay Corporal Princess Absolor. Estapador at dismissed na pulis Himas Rehas sa bisa ng warrant of arrest na inihain ng mga tauhan ng Team 2 IMEG Luzon Field Unit sa dako ng Isabela, kasama ang iba pang tauhan ng PNP na matagumpay na nagbunga ng pagkakaaresto sa isang dismissed na pulis na kinilala na si PO2 Marvin J. Alam Pagulayan sa kasong paglabag na estafa under Article 315 ng Revised Penal Code na may inirekomendang piyansa na 2,000 piso. Nagmula ang nasamang reklamo matapos mangako at magpanggap ang akusado sa biktima na siya ay may kapasidad na iproseso ang pagpapatitulo ng kanyang lupa kapalit ng 16,000 piso na hindi naman nangyari matapos magbayad ang nasabing biktima. Ang akusado ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Quezon Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Timbog din ng isang aktibong pulis sa bisa ng warrant of arrest na inihain naman ng mga tauhan ng Team 3 IMEG Luzon Field Unit. Kinilala ang akusado na si Pat Michael Angelo L. Basa sa kasong paglabag na grave threat under Article 282 ng Revised Penal Code. Ang nasabing akusado ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Cabanatuan City Police Station, Nueva Ecija Police Provincial Office para kunan ng kaukalang dokumentasyon. At panibagong aktibong pulis muli ang arestado ng Team 2 Luzon Field Unit sa Cagayan. Sa bisa ng warrant of arrest, kinilala ang akusado na si PMSG Joey G. Kawilan na naka-assign sa Gataran Municipal Police Station sa kasong paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women Under Children's Act of 2004. Dahil sa hindi nito pagbibigay ng financial support sa kanyang pamilya. Kasalukuyan ng nasa Gataran Municipal Police Station ang nasabing akusado para sa dokumentasyon at eksaminasyon. Palagi po nating tandaan na ang pulis na hindi kaibig-ibig isumbong mo sa IMEG. Mula po dito sa tagapagbantay ng integridad ng hanay ng kapulisan, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Princess Absolor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal Absolor. Kahon-kahong smuggled na sigarilyo ang nasabat ng Special Operating Unit Maritime Group sa Palawan. Narito ang pagtutok ni Patrolman Jobet Balana. 155 rims ng assorted smuggled na sigarilyo ang nakumpiska sa isinagawang operasyon ng 2nd Special Operation Unit Maritime Group sa Sitio Odyong, Barangay Panitian, Quezon, Palawan, Linggo ng umaga, Nobyembre 12, taong kasalukuyan. Huli sa aktong pagbabiyahe ng mga iligal na kontrabando ang 3 kalalakihan na ibebenta di umano sana ang mga sigarilyo sa iba't ibang mga tindahan sa lalawigan. Tinatayang aabot sa 47,000 ang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo. Kakaharapin ng 3 sa patong-patong na kaso ng paglabag sa Section 13 of RA 10643 or the Graphic Health Warning Law, RA 9211, and Section 1401 or Unlawful Importation or Exportation of RA 10863. The Customs Modernization and Traffic Act. Samantala, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga suspect para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Jobet Balana, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Balana. Muli na namang nagsagawa ng Road Safety at Defensive Driving Seminar ang PNP Highway Patrol Group para sa mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa San Fernando City Jail Compound sa San Fernando, La Union. Kasama natin sa balitang yan si Police Master Sergeant Ivy Taganas. Road Safety at Defensive Driving Seminar, sinagawa ng Regional Highway Patrol Unit 1 na ginanap sa San Fernando City Jail, Barangay Pias City, San Fernando, La Union nitong nakarang araw.
Ang nasabing seminar ay pinangunahan ni Police Major Jaime Escadoy, Provincial Officer ng Highway Patrol La Union, na dinaluhan ng 22 partisipante na mula sa Bureau of Jail Management and Penology ng San Fernando City Jail La Union. Ang layunin ng seminar na ito ay upang madagdagan ang kaalaman ng ating mga uniform personnel patungkol sa mga batas trapiko bilang pagdagdag tulong sa pagpapakita ng pakikiisa sa pagsunod sa mga batas trapiko na ipinatutupad sa ating mga kakalsadahan. Ang mga ganitong seminar ay napakahalaga hindi lamang sa ating mga kababayan kundi maging sa mga uniform forces ng ating bansa. Ang kaligtasan at seguridad din ng ating mga tagapagpatupad ng batas ay mahalaga. Lubos naman ang pasasalamat ng BJMP La Union sa mga kawani ng Highway Patrol Group sa kanilang pagbabahagi ng kaalaman at tinitiyak nilang magagamit nila ito sa kanilang pagseserbisyo at sa personal na buhay. Ang Highway Patrol Group ay patuloy na magsasagawa ng mga ganitong seminar upang mabigyan ng kamalayan ang bawat individual at mga civilian man o uniform forces ng ating bansa sa tamang paggamit ng kakalsadahan upang maging ligtas ang bawat isa at maiwasan ang anumang aksidente. Iba ang may alam. At para sa iba pang balitang dala ng serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng Kakampinyo sa Kalsada at sa pamumuno ng aming direktor na si Police Brigadier General Alan Molintas Nazaro. Ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Ivy Taganas para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Master Sergeant Taganas. Tiyuhin na ng molestya ng kanyang sariling pamangkin ang kalaboso ng Southern Police District sa bisa ng arrest warrant. Ibabalita yan ni Patrolwoman Mary Tony Veva. Halos 3 linggo lang ang pagitan ng mapa sa kamay ng batas ang 37 anyos na lalaking may kasong acts of lasciviousness na nahuli nitong Sabado lang sa Barangay San Miguel, Taguig City. Kinilala ni Police Executive Master Sergeant Trinidad, Acting Chief Warrant sa Bina Section, ang naarestong akusado na si alias Valente, nakatira sa Barangay Olympia, Makati City at nakatag bilang top 6 most wanted person station level. October 26 ngayong taon nang ilabas ng RTC Branch 163 Taguig ang warrant of arrest laban kay alias Valente na inisyu ni Presiding Judge Desiree Gertrude G. Orquila Moldes sa kasong paglabag ng 4 counts of acts of lasciviousness under Revised Penal Code Article 336 in relation to Section 5B, Article 3 of RA 7610 and in relation to Section 5 of RA 8369. Ang accused, ginawa ito ng paulit-ulit. So, nangyari siya noong 2018. Nung bata pa, sa bata pa talaga yung complainant. 13 years old lang yung bata. So nung ginawa niya to sa sarili niya mismo pamangkin. Every time na aalis yung magulang, inaalok niya ng pera at saka binabribe niya yung bata ng pera, pagkain o nililibre niya para lang magawa yung gusto niya. So bata pa naman kasi, so hindi natin alam kung paano niya inimok yung bata. So parang mensahe lang naman ng buong kapulisan at saka Taguig City Police Station. Lahat ng gumagawa ng hindi maganda. So hindi naman po natutulog ang batas at saka mga kapulisan. Kung sila na natiling nagtatago, nananatili din kami nagtatrabaho. So hindi namin sila titigilan. Kahit saan sila magpunta. Kasalukuyang nasa ilalim na ng Taguig City Police Station si alias Valente para sa kaukulang disposisyon at tamang investigasyon. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Tony Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Veva. Laking tuwa ng mga magulang na naging benepisyaryo sa itinayong Child Development Center ng mga tauhan ng 14th Special Action Battalion Revitalized Police sa barangay sa Asipulo, Ifugao. Iyan ang kwentong inalam ni Patrolman Marcelino
Termenes. Sa pagsisikap ng revitalized police sa barangay team ng 14th Special Action Battalion ng PNP SAF, ang komunidad ng sitio ng Katingay sa Pulo, Ifugao ay malugod na tinanggap ang isang bagong home base, Child Development Center at Comfort Room sa pamamagitan ng turnover ceremony na dinaluhan ni Honorable Jerry Hugh Dalipog, Gobernador ng Ifugao, na kinatawan ng kanyang Executive Assistant na si Ginoong Robert Mangyao at iba pang lokal na opisyal mula sa iba't ibang local government agency na siya namang binasbasan ni Pastor Hector D. Luna, life coach ng 145 Special Action Company. Dumalo rin ang stakeholder ng RPSB, mga kinatawan mula sa opisina ng Congressman, tauhan ng Asipolo Municipal Police Station at komunidad ng Barangay Namal. Ang Child Development Center at Comfort Room ay isa sa mga quick impact projects ng 14th Special Action Battalion. Sa pamamagitan ng programa ng RPSB, ang proyektong ito ay magsisilbing daan sa dekalidad na edukasyon at pangangalaga sa mga kabataan. Ipinaabot ng mga residente ang kanilang taos-pusong pasasalamat sa mga tauhan ng 14th Special Action Battalion ng PNP SAF at mga ahensya na tumulong na may sakatuparan ang pagpapatayo ng mga nabanggit na infrastruktura para sa kanilang magandang kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sir. At dahil po sa inyo ay natapos ang building namin dito sa City ng Katingay. Malaking tulong po ito sa amin. Yung president na mga youth in action na binuo ng mga PNP SAF. At sobrang pasasalamat ako dahil may binuo sila na youth organization dito sa amin para matuto yung mga bata dito. At mula dito sa tahanan ng inyong tagaligtas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Marcelino Termenes, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Termenes. Isang kalunos-lunos na insidente ang sinapit ng isang pamilya sa Surigao City matapos matagpo ang patay ang 3 miyembro nito. Nakaligtas naman ang isa sa menor de edad na anak ng nasabing pamilya habang arestado rin ang sospek sa naturang krimen. Nakatutok sa balitang yan si Patrolman Junel Cadapan. Nagulanta ang mga kapitbahay ng 3 biktima sa karumal-dumal na pagpatay sa mga ito sa kanila mismong tahanan sa Gawad Kalinga, Sitio Looc, Barangay Luna, Surigao City nitong Biyernes ng tanghali. Kinilala ang mag-anak na napatay na sina Mylene Goloso Birhen, 40 anyos, at ang kanyang 2 menor de edad na anak na sina John David, 13 anyos, at Mary Elizabeth, na 9 na taong gulang. Arestado naman sa isinagawang hot pursuit operation ang suspect na si alias Alejandro, 20 anyos, residente ng Basilisa, Dinagat Islands, nakasintahan umano ng minor de edad na anak din ng biktima na nakatago sa kanilang CR nang mangyari ang pagpatay. Pagkado ko sa kusina at na may siki na nag-anak sa pertabon, dito na ako nagkurog. Dito na ako nagsilak na natruma na ako. Ang muna nitsa tao kay auntie na ako natabang ti. Nana, kajari sila diri mo yan ako anak. Tapos pagpuanda, yun nga butang mga silingan. Batay sa investigasyon, gabi ng Huwebes nang dumating si Alejandro sa kanilang bahay at nag-ugat ang pangyayari matapos natutulan ang kanilang relasyon at sila'y paghihiwalayin na ikinagalit ng suspect. Sa isang panayam naman nitong Biyernes ng gabi sa RPN DXKS Surigao, klinaro ni Surigao City Police Director, Police Lieutenant Colonel Diomedes Cuadra Jr. na ang karumal-dumal na pangyayaring ito ay case solved na. May buntag tanan, gusto lang na ako i-clarify sa tanan regarding with our Facebook post na that case was solved. It is very clear kung atong batahon pagbalik-balik ang vote is case closed. I mean solved, not closed. Dagpa nito na matibay ang kanilang ebidensya at sinabing mismong kasintahan ni Alejandro ang mismong magiging witness. Lubos naman ang pagdadalamhati ng padre pamilya ng Pamilyang Birhen na kasalukuyang nagtatrabaho sa isang mining company nang mangyari ang krimen. Nagpasalamat din ito sa Surigao PNP. Nagpasalamat po sa kay Lieutenant Colonel Diomedes Cuadra Jr., Chief of Police, sa ilang mga team sa kapulisan. Sa ilang pagtabang sa pininapis sa ako nahitabuan sa akong pamilya. Sa kasalukuyan,
Nahaharap ang suspect sa kasong murder sa pagpatay sa ina ng pamilya at 2 counts of murder in relation to Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act sa pagpatay naman sa 2 menor de edad. Mula dito sa Police Regional Office 13, nagbabalita ang inyong PNN correspondent, Patrolman Jonel Cadapan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Cadapan. Supplemental feeding at tree planting activity ang naging aktibidad ng Santiago City Police Station para sa mga estudyante ng Batal Elementary School, Barangay Batal, Santiago City, Isabela. Corporal Kelvin Paul Juan, ibahagi mo. Matagumpay na isinagawa ng Santiago PNP mula sa Police Station 4 sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Hassan Nordi Damak ang supplemental feeding at tree planting activity sa Batal Elementary School, Barangay Batal, Santiago City nito lamang Nobyembre taong kasalukuyan. Masayang nakinig ang mahigit 50 na mga mag-aaral ng daycare sa isinagawang usapin hinggil sa safe touch bago ang feeding activity. Masayang nagpasalamat naman ang mga magulang na nagbabantay sa kanilang anak at kasama din sila sa nabigyan ng almusal. Sumunod na isinagawa ang tree planting sa likod ng naturang eskwelahan kung saan nakapagtanim ng 5 puno ng nara, lalo pang ikinatuwa ng mga guro dahil malaking pakinabang umano ang naturang puno kapag lumaki na. Layunin ng aktibidad na ito na mapanatili ang ugnayan ng eskwelahan sa kapulisan, lalo na sa mga kabataan. Dito sa Lambak ng Cagayan, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Kelvin Paul Juan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Juan. Sa ating istoryang pulis, isang lalaking nag-amok sa Lower Bicutan, Taguig City, hindi umubra matapos masukol ng pulis na magwi-withdraw lang sana. Alamin yan sa kwento ni Patrolwoman Mary Tony Veva. Sugatan ng isang lalaki matapos tamaan ng baril ng isang pulis dahil umano sa pag-aamok nito ng gulo sa Barangay Lower Bicutan, Taguig City. Kinilala ni Police Colonel Robert R. Baysa, Chief of Police ng Taguig, ang suspect na si Elias Angelo, 26 anyos. Lumabas sa inisyal na investigasyon na magwi-withdraw lang sana ng pera si Patrolman Charlie Abad Adam nang magsumbong ang lalaking nakursunadahan ng suspect na undayan ng hawak nitong bolo. He's a Las Piñas police officer. Pauwi na siya, may nagsumbong sa kanya na that meron doon nag-aamok doon sa near People's Market sa Lower Bicutan. Pinuntahan niya, nakita niya itong si Angelito Parmes may hawak na bolo. Sa pagresponde ng nasabing pulis ay pinakuusapan niya itong itigil ng ginagawang pagwawala. Dumating pa ang tatay ng suspect at sinubukan itong pigilan, ngunit pati sarili nitong tatay ay aktong tatagain. Dumating yung father ni Angelito, kinausap din siya, hindi pa rin ibinaba yung bolo. Then all of a sudden, aatakihin na siya. That's the time na binaril niya to neutralize to si Angelo. Bukod sa kanya ay walang ibang nasaktan o nadamay sa nangyaring insidente habang siya ay nasa ospital upang magpagaling. Ang tinitignang rason sa pangyayari ito ay lulong sa alak. Kilala rin siya sa kanila na madalas magwala. Personally, pinuntahan ko siya sa hospital, tinignan ko kung anong lagay. Hindi po mamakausap at parang lulong pa sa inom. According sa mga tao doon, talagang malimit ito magwala kapag nakakainom. Masasampahan ng kasong alarms and scandal, grave threat at direct assault ang nasabing suspect. Mula dito sa Taguig City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Tony Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Veva. Dahil sa kagustuhang magbago at malagay sa tahimik ang kanilang buhay, 3 miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan sa Barangay Sumuroy, Lope de Vega, Northern Samar. Magbabalita si Patrolwoman Sherry Ann Masi.
Matagumpay na nagbalik loob sa pamahalaan ang 3 miyembro ng Communist Terrorist Group matapos ang isinagawang negosasyon ng mga tauhan ng First Northern Samar Provincial Mobile Force Company sa barangay Somoroy, Lope de Vega, Northern Samar. Kasabay ng kanilang pagbabalik loob ay ang pagsuko rin nila ng isang unit ng CDX na may switch at 2 unit ng handheld radio. Ang kanilang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na pagpapatupad ng EO number 70 o ang NTFL-CAC ng mga otoridad at pamahalaan. Sila ay nasa kustodiya ngayon ng First Northern Samar PMFC para sa facilitation at assessment ng kanilang posibleng enrollment sa ECLIP na programa ng gobyerno. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Masi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Masi. Tunghayan naman natin ang mas pinalakas na programang pangkapayapaan ng himpilang Damulong Municipal Police Station ng Hilagang Mindanao mula sa ating Police Going the Extra Mile. Sa aming kwentong istasyon, aming tampok ang Damulog Municipal Police Station ng Bukidnon Provincial Police Office. Ang Damulog ay isang 4th class municipality sa probinsya ng Bukidnon. Meron itong 17 barangay at mayroong higit kumulang sa 39,000 populasyon. Ang Damulog PNP ay patuloy na pinapanatili ang mapayapang komunidad na kanilang nasasakupan. Mas pinaigting na anti-illegal drugs at anti-criminality operations ang patuloy na isinasagawa ng mga kapulisan sa Damulog PNP sa pangunguna ni Police Captain Charlon Sevilla, Officer in Charge. Hindi lang nakatutok sa anti-illegal drugs operations at paghuli ng mga kriminal ang Damulog PNP, kundi nakatuon din sa pagpapalakas ng moral at kapakanan ng mga kapulisan. At higit sa lahat ay ang pagpapalakas sa ugnayan ng komunidad. Ito ay nakabatay sa 5 focus agenda ng HIPI ng pambansang pulisya na si Police General Benjamin Kasuga Acorde Jr. Ilan sa mga aktibidad sa isinagawa ng Damulog MPS ay pagsasagawa ng Squad Weekly Interactive Meeting, Police Information and Continuing Education, School Visitations, Community Outreach Programs, Highland Patrolling, at iba pa. Ipinakita rin ni Police Captain Sevilla ang kanilang mga best practices, programs, activities at accomplishments sa kaniyang pamumuno sa lugar. Sapagkat ito ang sinumpaang tungkulin ng Damulog PNP na mapanatiling nagkakaisa, ligtas, mapayapa at maayos ang buong komunidad sa naturang munisipyo. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joel Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Good news mga ka-PNN, mula sa dating 3 araw na proseso, ngayon ay mas pinabilis na dahil 2 oras na lang ang pagkuha ng Highway Patrol Group Motor Vehicle Clearance. Yan ang tamang impormasyon ng pulis sa iyo. Mula kay Patrolman Mark Roland Feliciano. Handa ka na ba sa mas pinabilis na proseso ng motor vehicle clearance? Good news! Dahil sa dating 3 araw, ngayon ay 2 oras na lang. Sa layuning mapabilis ang proseso ng motor vehicle clearance, narito ang mga hakbang na kailangang sundan. Step 1. Receiving Section. Una sa lahat, ipakita ang lahat ng kinakailangang dokumento para sa inisyal na proseso at makuha ang resibo o order of payment. Tatagal lamang ito ng 30 minuto. Step 2. Payment. Magbayad gamit ang Land Bank through e-payment portal o magpunta sa kahit saang malapit na Land Bank branches. Step 3. Physical Inspections. Tuloy sa macro-etching examination ng Forensic Group PID. Isang hakbang na nagbibigay ng seguridad sa inyong sasakyan. Sa physical inspection, nire-reassure ng Forensic Group PID ang kahandaan ng inyong sasakyan. Mula macro-etching hanggang sa masusing pagsusuri, nangyayari ang lahat sa mabilis na oras na 30 minuto. Step 4. Records Verification, Encoding and Clearance Printing. Sa prosesong ito, hindi lang mabilis kundi sigurado rin. Tinitiyak na ang lahat ng dokumentong iyong pinasa ay tama at kumpleto. At sa prosesong ito ay isasalin ang iyong impormasyon sa Motor Vehicle Clearance System upang lahat ng datos ay maayos na mai-record. Ito ay tatagal lamang ng 30 minuto.
Step 5. Final processing. Sa simpleng 30 minuto mula sa pagsusuri hanggang sa pagtatatak, sa final processing, ang inyong clearance ay dumaan sa mata ng ekspertong opisyal. Tiyak na handa nang i-release para sa inyo. Mabilis, maayos at puno ng kumpiyansa. Step 6. Ang huling proseso at inaantay ng lahat, ang releasing. Dito makukuha mo na ang Motor Vehicle Clearance Certificate. Hangad namin ang patuloy na pagbibigay ng magandang serbisyo sa inyong pangangailangan sa mabilis na proseso ng Motor Vehicle Clearance. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, bukas ang aming tanggapan para sa inyong tanong, reklamo o impormasyon. Tumawag lamang sa aming Motor Vehicle Clearance Office number 829-276-64. Ikaw, ano pa ang hinihintay mo? Kumuha na ng clearance certificate. Ito ang tamang impormasyon ng pulis sa inyo ng PNP Highway Patrol Group. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po si Patrolman Mark Roland Peresiano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Aabot sa halos 7 milyong halaga ng shabu ang nakumpiska sa naging drug bust operation ng Cebu City PNP sa barangay Bulacau, patunayan ng mas pinaigting na kampanya ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas kontra illegal na droga. Yan ang ibabalita ni Patrolman Edmerson Lapitan. Aabot sa halos 7 milyong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga miyembro ng City Drug Enforcement Unit ng Cebu City Police Office sa suspect sa buy-bust operation sa Sitio Paglaom, Barangay Bulacau, Cebu City. Ayon kay Police Colonel Ireneo B. Dalugdog, City Director, sa koordinasyon sa PIDEA, ang suspect na kinilalang si Renan, 31 anyos, na residente ng kaparehong barangay ay naaresto alas 3 ng madaling araw nito lamang Lunes sa pangunguna ni Police Major Jonathan Bethoven Taneo. Kasunod ng pagkakaaresto, nasabat mula rito ang pinaghinalang shabu na tumitimbang na nasa higit 1 kilo na may standard drug price na 6,949,000 peso, backpack na ginamit bilang lagay ng droga at buy-bust money. Isinumite na ang manakalap na ebidensya sa forensic unit para sa pagsusuri, habang ang suspect na nakadetine ngayon sa custodial facility ng CCPO ay inihahanda ng makaukulang dokumento sa pagsasampa ng kanyang kaso. Mula dito sa Cebu City Police Office, ako inyong Police News Network Correspondent Patrolman Edmerson Lapitan. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Kaugnay sa patuloy na pagpapalakas sa puwersa ng kapulisan, formal nang nanumpa ang 200 bagong police officer ng Police Regional Office Cordillera sa Camp Major Bado, Dangwa, La Trinidad Benguet. Kasama natin sa balitang yan, si Staff Sergeant Lenny Valerio. Formal nang nanumpa ang 200 bagong hinirang na patrolmen at patrolwomen bilang pinakabagong miyembro ng Police Regional Office Cordillera sa isang seremonya na ginanap sa Masigasig Grandstand, Camp Major Bado Dangwa, La Trinidad Benguet nito lamang ika-13 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang programa ay dinaluhan ni Police Brigadier General David Kipredo Jr., Regional Director ng Fro Cordillera, bilang guest of honor and speaker at bilang administrating officer ng seremonya. Bilang bahagi ng programa, iniharap ni Police Lieutenant Colonel Richard B. Albon, Chief of the Regional Recruitment and Selection Unit Cordillera, ang mga police recruit para sa appointment, habang binasa naman ng Chief of the Regional Personal Records and Management Division na si Police Colonel Arnold D. Razote ang appointment orders sa 200 bagong itinalagang pulis na binubuo ng 142 patrolmen at 58 na patrolwomen. Dumalo rin ang Regional Director ng National Police Commission ng Cordillera Administrative Region na si Ms. Edita S. Pudok at ang Pangulo ng Police Regional Office Cordillera Officers Ladies Club na si Ms. Arlene B. Osim. Kasama din ang City Administrator ng Baguio City na si Engineer Bonifacio de la Peña na kumakatawan sa alkalde ng Baguio City na si Honorable Benjamin Magalong at ang Branch Manager ng Land Bank of the Philippines na Gillian Branch na si Ms. Priscilla Quinto at ang Branch Manager ng La Trinidad Branch na si Hinaro Dompayan.
Pagkatapos ng oath-taking ceremony, ang 200 bagong hinirang na patrolmen at patrolwomen ay sasailalim sa 6 na buwan ng Public Safety Basic Recruit Course na susundan ng 6 na buwang field training program bilang bahagi ng kanilang paghahanda para maging ganap na pulis. Pagkatapos, pinangasiwaan ni Police Brigadier General Ferredo Jr. ang oath-taking ng mga bagong hinirang na pulis na sinundan ng ceremonial awarding ng ATM cards sa mga appointees. Sa kanyang mensahe, hinamon ng Regional Director ang mga bagong itinagang patrolman at patrolwomen na patunayan sa Police Regional Office Cordillera na karapat dapat silang maging isa sa mga pulis ng Home of the Most Disciplined Cops. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ito ang iyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Valerio. Sobrang kasiyahan din ang naramdaman ng 200 bagong miyembro ng Philippine National Police matapos ang kanilang take oath ceremony sa Police Regional Office Mimaropa. Yan ang balitang inalam ni Patrolman Jobet Balana. May kabuuang 200 ang matagumpay na PNP recruits ang nanumpa sa tungkulin bilang pinakabagong miyembro ng Police Regional Office Mimaropa na ginanap sa Camp Brigadier General Epigenio C. Navarro sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Nito lamang Nobyembre 13, taong kasalukuyan. Ang aktibidad na ito ay pinangunahan ni Police Brigadier General Joel Vidoria, Regional Director ng PRO Mimaropa, at nagsilbi na ring keynote speaker ng naturang aktibidad. Ang aktibidad ding ito ay dinaluhan ng mga magulang at mahal sa buhay ng mga recruits. Ang mga recruit ng PNP na binubuo ng 157 na lalaki at 47 na babae ay maingat na pinili mula sa 1,099 na aplikante sa pamamagitan ng masugid na pagsusuri at screening na pinadali ng Regional Recruitment and Selection Unit ng Mimaropa. Ayon sa mensahe ni Police Brigadier General Doria, ay pinapaalalahanan niya ang mga recruits tungkol sa kahalagahan ng kanilang panunumpa na hinihimok silang panindigan ang pinakamataas na prinsipyong inaasahan sa kanila. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Jobet Balana, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Balana. Hindi pa huli ang lahat para makapagbagong buhay. Yan ang pinatunayan ng dating miyembro ng CPP-NPA na nagbalik loob sa 1st Provincial Mobile Force Company ng Bulacan Police Provincial Office sa Barangay Ginhawa, Malolos City, Bulacan. Ang magandang balita ibahagi ni Corporal Donald Asuit. Dating miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, ang voluntaryong nagbalik loob sa 1st Provincial Mobile Force Company, Bulacan Police Provincial Office sa Camp Alijo East Santos, Barangay Ginhawa, Malolos, Bulacan. Ayon sa ulat ng pulisya, kinilala ang dating rebelde na si alias Kapiling, 67 anyos, dating miyembro ng revolusyonaryong hukbong bayan na nag-oopera sa probinsya ng Bulacan, Pampanga, Bataan at Zambales. Kasabay ng kanyang pagbabalik loob ay kanyang itinurn over ang isang caliber 38 revolver na walang serial number at 2 pirasong bala. Ang naturang rebelde at mga armas ay kasalukuyang nasa kustodiya ng 1st Provincial Mobile Force Company, Bulacan PNP upang sumailalim sa investigasyon at debriefing. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Donald Asuit, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal Asuit. Karagdagang mobility asset naman ang natanggap ng PNP Aviation Security Group mula sa local government unit ng lungsod ng Silay, probinsya ng Negros Occidental. Ang ulat mula kay Patrolman Christian Austria. Isang karagdagang patrol car na Toyota Hilux ang natanggap ng PNP Aviation Security Group mula sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Silay, probinsya ng Negros Occidental. Ito ay kasabay ng isinagawang flag raising ceremony sa nasabing lungsod nito lamang Lunes, 13 ng Nobyembre taong kasalukuyan.
Ang naturang sasakyan ay personal na iniabot ng alkalde ng lungsod na si Honorable Joey Def Gallego kay Police Brigadier General Jack L. Wangki, Direktor ng PNP Aviation Security Group na sinundan ng pagbiblessing nito. Ang sasakyang ito ay ilalaan ng pamunuan ng ABSI Group sa Aviation Security Unit 6, Bacolod Silay Airport Police Station na magbibigay tulong upang mas maayos at epektibo nilang magampanan ang kanilang tungkulin, partikular sa pagbibigay seguridad sa Bacolod Silay Airport. Samantala, nagpahayag naman ang taus-pusong pasasalamat si Police Brigadier General Wangki sa pamunuan ng lungsod ng Silay at sa mga stakeholder ng nasabing airport para sa kanilang walang sawang suporta at tulong sa pagpapanatili ng seguridad ng naturang paliparan, na kung saan nagbigay siya ng Certificate of Appreciation sa mga ito. Samantala, ang pagkakatanggap naman ng sasakyang ito ay resulta ng patuloy na isinasagawang pagpapatibay ng magandang samahan at ugnayan sa mga airport stakeholders sa bansa ni Police Brigadier General Wangki na bahagi ng pagkamit ng mga layunin ng kanyang programang Safe and Travel-Friendly Airports. Mula dito sa tahanan ng tagapangalaga ng kapayapaan ng bawat paliparan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Christian Austria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Austria. Bilang bahagi ng taunang selebrasyon ng National Children's Month na mahagi ang mga kapulisan ng Aviation Security Group ng mga school supplies sa Moog Elementary School sa Lagindingan, Misamis Oriental. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Marjorie Fernandez. Lubos na ikinatuwa ng mga mag-aaral ng Moog Elementary School ang handog na libreng school supplies ng mga kapulisan ng Lagindingan Airport Police Station sa Barangay Moog, Lagindingan sa Misamis Oriental noong umaga ng Martes, 14 ng Nobyembre, taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Major Joseph G. Mentesa, hepe ng Lagindingan Airport Police Station ng naturang aktibidad, katuwang ang mga guro sa nasabing paaralan. Nakatanggap ng lapis, papel, krayola at pantasa ang mga mag-aaral ng grade 1 mula sa munting tulong ng tauhan ng Lagindingan APS. Ang naturang aktibidad ay alinsunod sa ika-31 taong selebrasyon ng National Children's Month na may makahulugang tema na Healthy, Nourished, Sheltered, Ensuring the Right to Life for All. Sumasalamin ang tema sa pagluta sa mga alalahanin at mga hamon na nakakaapekto sa mga bata dulot ng COVID-19 pandemic. Ayon pa dito, ang kahalagahan ng pangangalaga ng kalusugan ng mga bata ang magiging sentro at pangunahing layunin ng selebrasyon. Nagbigay naman ng taus-pusong pasasalamat ang mga kaguruan sa pagmamalasakit na ipinakita ng hanay ng kapulisan. Pinaalalahanan naman ng mga personel ng ABSI Group ang mga mag-aaral na hindi dapat sila matakot o magdalawang isip na lumapit o humingi ng tulong sa mga kapulisan sapagkat ang pambansang pulisya ay palaging handang tumulong at magmalasakit sa kahit na anumang oras, lalo't higit sa mga panahon na sila'y lubos na nangangailangan ng serbisyo publiko. Ang PNP ABSI Group ay kaisa ng pamahalaan sa pagsasagawa ng mga programa na makakatulong sa mga kabataan at pagbibigay ng mga kaalaman para matulungan, magabayan at maprotektahan ang kanilang mga karapatan at kinabukasan. At mula dito sa tahanan ng tagapangalaga ng kapayapaan ng bawat paliparan, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Marjorie Fernandez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Fernandez. Sa ating Balitang Pulis, Going the Extra Mile, pinapurihan ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang kapulisan ng Police Regional Office 12 kaugnay sa paghahatid ng napapanahong balita sa Araw ng Barangay at Sangguniang Kabataan Election at UNDAS 2023 sa pamamagitan ng kanilang programang Pro-12 Service with the Heart News. Yan ang kwentong Police Gem ni Patrolman Nerwin J. Madalin. Sa katatapos lamang na Barangay at Sangguniang Kabataan Election at UNDAS 2023, nakatanggap ng pagkilala ang ating kapulisan dito sa Police Regional Office 12 mula sa One Mindanao Regional TV o kilala rin bilang GMA Regional TV 1 Mindanao dahil sa ipinamalas nilang pagsisikap na makapagbigay ng napapanahong balita o live update sa mismong araw ng mga nasabing kaganapan
sa pamamagitan ng kanilang programa na PRO 12 Service with the Heart News Hour. Ang PRO 12 Service with the Heart News ay inulunsad noong 28 ng Oktubre nitong taon na naglalayong maghatid ng impormasyon sa mga mahalagang kaganapan. Aside sa ang kapulisan natin ay nagsisecure ng kaligtasan ng mga mamamayan, sila na mismo yung magbibigay ng information. At ang pinaka-target kasi natin dito ay matugunan kaagad kung ano yung kulang doon sa baba. So talagang naging effective siya at naisip namin na talagang itutuloy-tuloy na natin ito. Samantala, ipinaabot naman ni Police Brigadier General Jimmy L. Macaraeg, ang Regional Director ng PRO 12, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga media at sa komunidad para sa kanilang patuloy na pagtanggap sa pagsusumikap ng ating kapulisan para makapaghatid ng mahalagang impormasyon na kapakipakinabang sa publiko. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Nerwin J. Medellin, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Medellin. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Corda Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.